Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang A herbivorous dragon of 5,000 years gets unfairly villainized. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay hayahay. Simulan na natin. Isang 5,000 taon na dragon ang Jin Aisang ang nakatagong kapangyarihan ng babae. Ang kwento ay nagsisimula sa isang maliit na bata na si Reiko, na nananalangin sa malaking masamang dragon. Humiling kay Van D ng kapatawaran sa pag-abala sa kanyang pagtulog, hiniling niya sa kanya na ipahiram ang kanyang lakas at tulungan ang sangkatauhan na talunin ang Demon Lord, bilang kapalit ay inalok niya sa kanya ang kanyang buhay at hiniling na kainin siya. Ngunit ang dragon ay nagiging sobrang kinakabahan at sinubukan na pakalmayan siya, at pagkatapos ay tinanong kung bakit siya magkakaroon ng interes sa pagkain sa kanya. Tinanong sa kanya ng maliit na batang babae kung hindi siya ang gusto niya, kung saan itinanggi niya na hindi ito kagustuhan na issue. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanya na siya ay isang herbivore at hindi kumakain ng karne. Iginigiit pa rin niya sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na tiwala siya sa kalidad ng kanyang karne at dapat magkaroon siya ng isang kagat. Pagkatapos ay pinagalitan siya ng dragon na nagsasabi na mamamatay siya kung kakainin siya nito, na ikinalulungkot niya at sinabing okay lang kung mamatay siya, dahil handa siya para dito at magiging karangalan niya na kainin ng dakilang masamang dragon. Muli niyang sinubukang ipaliwanag sa kanya na hindi siya masama o isang karnabal. Ipinakita niya sa kanya ang ilang halaman at prutas sa malapit at sinabi sa kanya na mas gusto niyang kainin ang mga ito. Pagkatapos ay humiga siya sa mga dahon at mga prutas na nakaayos malapit sa kanya. Hiniling niya sa kanya na maghukay, na kung saan siya ay natakot. Pagkatapos ay idinagdag niya na ang kanyang kapangyarihan ay higit sa Demon Lord, at siya lamang ang makakapagligtas sa mga tao, kaya handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanilang kapakanan. Ang dragon ngayon ay umiiyak na nag-iisip kung kailan nagsimulang ipasa ng outer world ang kalokohang ito. Naalala ng dragon kung paano siya nabuhay sa loob ng 5,000 taon, gayunpaman mayroon siyang kaunting lakas ng loob at hindi siya isang general ng Demon Lord. Hindi niya kailanman sinaktan ang sinumang tao o hayop. Pagkatapos ay sinabi niya sa maliit na batang babae na umuwi, dahil ang kanyang mga magulang ay mag-aalala tungkol sa kanya, kung saan tumugon siya na walang sinuman. Dahil patay na ang kanyang mga magulang, idinagdag niya na ipinadala siya ng mga taga-nayon bilang handog sa kanya, tingnan na papatayin nila siya kapag bumalik siya. Ngayon ay inilabas niya ang kanyang kutsilyo at sinabi na kung hindi siya kakainin nito, ihahandog niya ang kanyang kaluluwa sa halip. Hiniling ng dragon sa kanya na ilayo ang kanyang kutsilyo at nag-isip ng plano para pakalmayan siya, pagkatapos ay naramdaman niya ang bakas ng mahiwagang kapangyarihan sa loob niya at naniniwala siyang maaari siyang maging reservist wizard. Ang dragon ay hindi maaaring tumayo at hayaan siyang magpakamatay, kaya nag-isip siya ng isang plano at sinabi sa kanya na nilamon na niya ang kanyang kaluluwa, dahil ang mataas na ranggo ng dragon ay maaaring lumamon ng kaluluwa nang hindi pumatay. Sinabihan siya ng dragon na huwag mag-alala, dahil ipapaliwanag niya ang buong sitwasyon sa mga taga-nayon. Sinabi ng maliit na batang babae na ngayon ang kanyang kaluluwa ay kinain na ng masamang dragon, kaya't siya na ngayon ang kanyang disipulo. Ngunit hindi niya ito pinansin at sinabihan siyang sumakay sa kanyang likod habang dadalhin siya sa nayon. Sa kanyang pagpunta sa nayon ang lahat ng mga hayop ay natakot sa kanya, kung saan siya ay nabigla dahil hindi siya kailanman nagdulot ng gulo sa sinuman sa nayon. Nais niya na ang nayon ay magbigay sa kanya ng isang mainit na pagtanggap, ngunit pagdating niya ang lahat ng mga ito ay natakot sa kanya, at handa sa kanilang mga armas. Sinikap ng dragon na manatiling kalmado at hindi ipakita sa mga taga-nayon kung gaano siya kitalunan. Pagkatapos ay binati siya ng punong nayon at tinanong kung ano ang layunin ng kanyang pagdalaw. Ang dragon sa isang nakakatakot na tono ay nagtatanong sa kanya kung nagpadala ba siya ng alay. Ipinaliwanag ng dragon na ang batang babae ay maaaring buhay pa, at kung paano niya nilamon ang kanyang kaluluwa at binalaan din siya na huwag nang maghain ng anumang sakripisyo. Sinubukan ng dragon na tiyakin ang kaligtasan ng batang babae, kaya sinabi niya sa kanila na tratuhin siya ng mabuti at tutulungan niya silang talunin ang Demon Lord. Biglang may bumato ng bato sa dragon kung saan nagsimula siyang sumigaw, ngunit lahat ay nakatingin sa kanya kaya binago niya ito sa isang higanteng dagandong. Lumapit ang isang maliit na batang lalaki na si Lyadi at pinagalitan ng dragon dahil sa pagkain ng kaluluwa ni Lindsay, at hahampasin sana siya ng isang stick. Iniisip ng dragon na tapos na siya kapag pinigilan siya ng mga taga-nayon.
Pagkatapos ay binyantaan siya ni Lindsay na huwag nang maging bastos muli sa masamang dragon, dahil papatayin siya nang hindi lumilingon kahit isang buhok. Pagkatapos ay sinabi ni Liadi ang katotohanan na ang napili para sa sakripisyo ay talagang may pangalan niya. Ngunit dahil siya ang susunod na tagapagmana, si Lindsay ang napili sa halip. Sinabi ni Liadi sa mga taga-nayon na kung kailangan nilang isakripisyo ang isang inosenteng babae para iligtas sila, ang nayon na ito ay nararapat na mapahamak. Samantala mula sa kabilang panig ay nagsimulang lumapit ang ilang halimaw sa nayon. Ito ay ang maitim na lobo at hindi nagtagal ay napalibutan nila ang masamang dragon. Talagang natakot siya at malapit nang umiyak, nang dumapo si Lindsay sa kanyang likuran at sinabi sa kanya na siya ay nasa kanyang limitasyon. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at lumaban ng mag-isa, dahil naniniwala siyang hindi sila karapat-dapat na makipaglaban sa masamang dragon. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at sinimulang patayin ang mga lobo. Pagkatapos ay napagtanto ng dragon na hindi siya isang ordinaryong wizard, ngunit isang talagang makapangyarihan. Natapos niya silang lahat, naniniwalang ito ang kapangyarihan ng masamang dragon sa kanyang nakamamatay na pag-atake ng higanteng kuko ng dragon. Pagkatapos ay pinasalamatan siya ni Lindsay sa pagpapahiram sa kanya ng pinaniniwalaan niyang ika-10 milyon ng kapangyarihan ng dragon. Talagang nalilito siya dahil wala siyang alam tungkol sa higanteng kuko ng dragon, at iniisip din na mas nakakatakot ang batang babaeng ito kaysa sa maitim na lobo. Matapos talunin ang mga maitim na lobo, ang mga taga-nayon ay naghanda ng isang party para sa masamang dragon, at nagsagawa ng sayaw para sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ng dragon na makipag-usap sa anak ng matanda, nang marinig ay natakot ang matanda at hiniling sa kanya na huwag pag-alitan si Liadi. Tiniyak ng dragon na kakausapin lamang niya ito. Si Liadi ay nagmamalasakit kay Lindsay kaya nagpasya siyang sabihin sa kanya ang totoo, ngunit tumanggi siyang maniwala sa dragon at sinabi na ginagawa niya ito, upang mailigtas niya ang kanyang sarili mula sa pakikipaglaban sa Demon Lord. Binunot ni Lindsay ang kanyang kutsilyo para patayin siya, ngunit pinigilan siya ng dragon at sinabing hindi ba ay malapit sila sa isa't isa noon. Ipinaliwanag niya sa kanya na palagi siyang dinadala ni Liadi sa labas ng nayon at binibigyan siya ng damit, para walang makahanap sa kanya, ngunit palagi siyang bumabalik at pinarusahan siya ng mabigat dahil doon. Naniniwala siya na gusto nitong samantalahin ang pagkakataon na maging sakripisyo para sa masamang dragon. Sinuot niya ang damit na gawa ni Laud. Ipinagkaloob sa kanila ang Eastern witchcraft at sumakay sa likod ng dragon, at hiniling sa kanya na lumipad patungo sa Demon Lord, para matalo nila siya. Ngunit pagkatapos ay naalala niya na hindi siya marunong lumipad, ngunit gumawa si Lindsay ng isang bagong spell ng mga pakpak ng kadiliman. Pagkatapos nito ay nagsimulang lumipad ang dragon at patungo na sila ngayon upang labanan ang Demon Lord. Ngayon sinusubukan ng dragon na mag-isip ng paraan para pakalmayan siya, kaya sinabi niya sa kanya na dapat silang maghanap muna ng ilang manlalaban, at gumawa ng isang koponan at pagkatapos ay atikihin ang Demon Lord. Narating nila ang isang kalapit na lungsod, ang Paleo Donaire, na inaatake ng ilang halimaw at nasusunog. Nakita ng halimaw ang dragon at sinubukan siyang salakayin, ngunit ginamit ni Lindsay ang kanyang bagong kapangyarihan at winasak ang lahat ng mga halimaw. Pagkatapos ay dumaong ang dragon sa harap ng mga kawal at kinilala nila siya bilang Dragon Lord. Pagkatapos ay lumitaw ang general at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Iliantay, ang pinuno ng Paleo Donaire. Humiling siya ng kanilang tulong upang iligtas ang lungsod. Pagkatapos ay sinabi ni Lindsay na ang masamang dragon ay papunta na ngayon upang talunin ang Demon Lord, at maaari niyang sirain ang buong lungsod kung gusto niya sa isang iglap. Pagkatapos ay inutusan ng dragon si Lindsay na tulungan silang sirain ang mga halimaw sa himpapawid, kaya pinalaki ni Lindsay ang mga pakpak sa likod sa pamamagitan ng kanyang mga kapangyarihan at sinimulang patayin ang mga halimaw. Pagkatapos ay pinayuhan ng dragon ang general na dapat mayroong isang general na nagmamanipula sa mga bangkay at kinokontrol ang mga ito mula sa isang mataas na lugar upang madali niyang masubaybayan ang mga ito. Tinanggap ng general ang kanyang payo at inutusan ang kanyang mga tauhang salakayin ang tore at patayin ang halimaw na kumokontrol sa kanila. Pagkatapos ay bumalik si Lindsay at sinabihan siya ng dragon na magpahinga sandali, na tinanggihan niya ngunit kalaunan ay inutusan siya nito. Umuulan ngayon at si Lindsay ay natutulog sa tabi ng dragon, nananaginip siya ng masama habang bumabagsak ang mga patak ng ulan sa kanya, kaya ginagamit ng dragon ang kanyang mga pakpak bilang panakip at siya ay nakatulog ng mapayapa.
Bumalik si Iliantay at nagpasalamat sa dragon para sa kanyang payo dahil nanalo sila sa labanan. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag tumayo dito at sa halip ay dapat nilang gawing kapaki-pakinabang ang kanilang sarili. Ang lahat ng kanyang mga tauhan ay wala na, at ang dragon at ang general ay nag-usap. Sinabi niya sa kanya ang totoo na hindi niya disipulo si Lindsay, at ang kapangyarihang hawak niya ay sa kanya, kaya dapat siyang manatili sa bayang ito at maging isang mahusay na wizard. Ang general ay nagtatanong sa kanya, bakit siya lumalaban sa Demon Lord at kung ano ang kanyang motibo sa likod nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng dragon ang lahat ng kanyang kwento na hindi siya bahagi ng Demon King's army, at kung paano siya ay isang vegan loser dragon. Tumanggi ang general na maniwala sa mananalaysay at muli siyang tinanong kung bakit niya ipinagkanulo ang Demon Lord. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espada at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Iliantay, tapat na eskrimador ng Demon Lord, at inatake ang dragon dahil sa pagkontra sa kanyang kamahalan. Pagkatapos ay nagising si Lindsay at sumama sa laban, ngunit hindi niya kayang makipagsabayan kay Iliantay, dahil mayroon siyang higit na kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi rin magagamit ni Lindsay ang kanyang magic power, dahil ginamit niya ang karamihan nito sa kanyang pakikipaglaban kanina laban sa mga halimaw na ibon. Hinaharangan ni Iliantay ang lahat ng kanyang mga pag-atake dahil maaari niyang mahulaan ang lahat ng mga ito at pagkatapos ay sinimulan niyang atikihin siya. Hinampas niya ang kanyang espada patungo kay Lindsay ngunit nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtalon, pagkatapos ay napaatras si Iliantay. Sa ere si Lindsay ay hindi niya makuha ang kanyang foothold at hindi na makapag-react sa kanyang pag-atake. Inatake siya ni Iliantay gamit ang kanyang espada at napahiga si Lindsay sa sahig na nawalan ng malay. Ipinagpatuloy ngayon ni Iliantay ang kanyang pakikipaglaban sa masamang dragon. Inatake niya siya gamit ang kanyang espada, kung saan siya ay sumisigaw sa sakit, ngunit nakita niya na walang pinsalang nagawa. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Iliantay ang kanyang espesyal na espada, na hindi pumuputol ngunit nagdudulot ng pinsala sa ginamit nito. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang inaatake ang dragon, at pagkaraan ng ilang sandali ay talo at pagod na siya sa lupa. Sinabi niya sa kanya ang totoo na sinusubok lang niya, kung nagsasabi siya ng totoo kanina, at hindi siya eskrimador ng Demon Lord. Nakarelax talaga ang dragon, pero galit din siya sa mental torture na pinagdaanan niya sa laban na ito. Iminungkahi ni Iliantay sa kanya na ilihim na siya ay mahina, at kung malaman ito ng mundo, baka sundan siya ng mga ito. Sinabi rin niya sa kanya na ipaliwanag ang kanyang buong laban ay isang panaginip kay Lindsay dahil tinitingala siya nito. Kinaumagahan ng magising si Lindsay ay natakot siyang makitang lumiit ang dragon. Kagabi ay pinainom siya ni Iliantay ng gamot para mas tugma ang laki niya. Binigyan niya ito ng hindi makatwirang dahilan para sa kanyang pagliit nang upang maiwasan ang cervical spondylosis ay lumiit siya sa laki, ngunit naniniwala siya sa anumang sabihin nito, at pareho silang nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay sa isang kagubatan. Habang nasa daan ay nalilito pa rin si Lindsay tungkol sa kanyang panaginip, at naniniwala na ito ay masyadong makatotohanan para maging isang panaginip. Samantala, naabot ni Liadi ang Paleo Donaire, at hinahanap ang masamang dragon. Biglang bumagsak sa kanya ang isang malaking laryo, nang dumating si Iliantay sa kanyang kaligtasan, talagang humanga siya sa kanyang kakayahan at hiniling na siya ay maging kanyang Panginoon. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagsasanay, ngunit binigyan niya siya ng isang talagang mahirap na pagsasanay at halos mawalan siya ng isip dito. Nagpapahinga ngayon sina Dragon at Lindsay sa ilalim ng puno, nang matuklasan sila ng isang grupo ng mga bandido at sinubukan silang salakayin. Nagpasya silang ibenta si Lindsay sa mataas na presyo at ang isang nagsasalitang dragon ay magpapayaman sa kanila. Humingi ng pahintulot si Lindsay sa dragon na patayin sila, ngunit tumanggi siya at sinabi na dapat iwasan ang pagpatay hanggat maaari. Pagkatapos ay sinubukan ng mga bandido na takutin si Lindsay, ngunit ang dragon sa pagkakataong ito ay nagbibigay sa kanya ng pahintulot na gumamit ng kaunting kapangyarihan. Hinawakan ni Lindsay ang headband at napaatras siya ng medyo malayo. Sumuko ang mga bandido at dinala si Lindsay at dragon sa kanilang kuweba kung saan binihag nila ang maraming tao. Pagkarating doon lahat ng mga bihag ay pinalaya, at ipinadala ng dragon si Lindsay upang ihatid ang mga bandido sa kalapit na bilangguan, kung saan maaari nilang isuko ang kanilang mga sarili. Pagkaalis ni Lindsay, pumasok ang dragon sa isang kakaibang kuweba upang maghanap ng pagkain para sa kanya, ang kanyang paboritong lumot,
ngunit siya ay nahulog sa isang lagusan doon. Nasa ilalim siya ngayon, kung saan may nakilala siyang kakaibang multo. Talagang natakot ang dragon at nagsimulang tumawag kay Lindsay para sa tulong. Sinubukan siyang lapitan ng multo, ngunit siya ay nagsimulang tumakbo palayo, kung saan ang multo ay nagsasabi sa kanya na huwag tumakbo. Ngunit hindi siya nakinig sa kanya at nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa matapakan niya ang isang bitag, na tumira sa kanya ng mga palaso, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas siya. Lumapit sa kanya ang multo at sinabing huwag tumakbo dahil may mga bitag sa malapit. Binigyan siya ng multo ng pagkain at nagtanong tungkol sa kakaibang kapangyarihan na naroroon kanina sa itaas at nagsasabing hindi ito tao. Tinanong siya ngayon ng dragon tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, kung saan ipinakita niya sa kanya ang ilang mga guhit sa dingding. Ang multo ay talagang Diyos ng pangangaso, at mahabang taon na ang nakalipas ay bumaba siya sa lupaing ito upang turuan ng pangangaso ang sangkatauhan, at kung paano tustusan ang kanilang sarili. Ngunit kalaunan ng ang mga tao ay nakabisado ang pangangaso, siya ay nakalimutan. Gayunpaman, gusto niyang lumabas at magturo ng pangangaso, ngunit walang sino man ang maaari niyang turuan ngayon. Ang dragon ngayon ay masama ang pakiramdam para sa kanya at nagpa siya na maging isang mag-aaral. Nasa labas sila ngayon, at talagang excited ang Diyos ng pangangaso sa pagsasanay. Sinasabi niya na gagawin niyang mahusay na pangangaso ang dragon sa loob ng 3 oras. Ang dragon na sinubukan ng maraming tao na turuan siya ng maraming bagay nitong mga nakaraang taon, ngunit isa siyang loser student. Sinabi sa kanya ng Diyos ng pangangaso na walang katulad ng isang masamang alagad, isang masamang guro lamang. Ang unang bahagi ng pagsasanay ay pisikal na pagsasanay, kaya ang dragon ngayon ay kailangang gumawa ng 200 sit-up. Nakahiga ang dragon sa lupa at sinubukang mag-setup, ngunit hindi niya magawa dahil sa mga spikes sa kanyang likod. Ang susunod na pagsasanay ay pagbabalanse, kaya ngayon ang dragon ay kailangang maglakad sa isang troso at tumawid sa kabilang panig. Ngunit ang troso ay ginawa para sa mga tao upang magsanay, kaya nang sinubukan ng dragon na lumakad dito, ang troso ay nasira at siya ay nahulog. Ginagawa niya ito ng paulit-ulit, ngunit nabigo. Sunod na nabigo siya sa pagsasanay sa archery, pull-up, paggawa ng mga bitag at maging ang aktwal na pagsasanay sa labanan. Sa wakas ang Diyos ng pangangaso ay gumagamit ng kanyang trump card at umiwas sa mga hadlang. Ang mga pampasabog ay nakakabit sa mga dulo ng string, na sasabog kung hinawakan, kaya kailangan niyang tumawid sa mga string at makaalis dito. Ngunit bigla siyang nagsimulang lumaki pabalik sa kanyang orihinal na laki, dahil ang mga epekto ng gamot ay tapos na. Ang mga bomba ay sumabog at ang pagsasanay ay nabigo muli. Ang Diyos ng pangangaso ay umiiyak ngayon sa sulok, dahil ito ang unang pagkakataon na nabigo siya sa pagsasanay ng isang tao na manghuli, at 8 oras na ang lumipas. Gayunpaman, hindi siya sumuko, dahil hindi niya matanggap ang katotohanan na hindi siya makapagbigay ng anumang pagtuturo sa isang mag-aaral. Ang Diyos ng pangangaso na humihiling sa kanya na iabot ang kanyang mga kuko, at binigyan ang dragon ng isang madilim na mahiwagang kapangyarihan. Ngayon ay sinabi niya sa dragon na iwasang banggitin siya sa iba sa hinaharap, at pagkatapos ay nawala. Pagkatapos ay humiga ang isang dragon at natutulog, dumating ang umaga nang nagising siya. Nakita niya si Lindsay sa kanyang harapan at napakasaya na makita siya. Sinabi ni Lindsay kay dragon ang tungkol sa isang lungsod na Suleiman na natagpuan niya habang pabalik, kaya iminungkahi niya na ang masamang dragon ay dapat makuha ang lupaing iyon at pamunuan ito. Ngunit tumanggi siya at papunta na sila ngayon sa lungsod, pagkatapos ay pinigilan sila ng isang magic barrier. Ang hadlang ay kinokontrol ng banal ng tubig at nagsimula siyang makipag-usap sa kanila. Nakilala niya siya bilang masamang dragon at binyantaan siyang huwag pumasok sa lungsod. Samantala, pinagsama ni Lindsay ang kanyang mahika sa tubig at kinuha ang water saint, kaya nakatakas siya na iniwang bukas ang harang. Pareho silang pumasok sa lungsod at nagpa siya ang dragon na magkaila bilang isang circus dragon, na tinanggihan ni Lindsay na gawin noong una ngunit kalaunan ay inutusan din siya ng dragon. Komportable na ngayon ang mga tao na nasa lungsod sila, at sa pag-alis nilang lahat, may nagsimulang magsabi sa kanila tungkol sa kasaysayan ng Suleiman. Dati ay disyerto ito noon, nang dumating ang tubig na santo at nagbigay ng tubig. Pagkatapos nito, nagsimulang manirahan ang mga tao dito. Pareho silang kumuha ng silid sa isang hotel, at iniwan ng dragon si Lindsay sa silid na sinasabi sa kanya na matuto ng pasensya.
Lumabas ang dragon upang hanapin ang santo at alisin ang hindi pagkakaunawaan. Ang santo ay nagtatago ngayon sa buong lungsod na natatakot sa dragon, ngunit nagagawa niya itong mahanap sa bawat oras. Pagkatapos ng maraming taguan, nagpa siya ang dragon na magpahinga. Pagkatapos ay may ilang mga bata na lumapit sa kanya at nag-aalok sa kanya ng isang mansanas. Nakita ito ng banal at naniniwalang kakainin na niya ang mga bata, kaya lumabas siya at humingi ng one-on-one na laban. Ngunit hiniling niya sa kanya na tulungan na lang siyang makabalik sa kanyang hotel, at wala siyang balak makipag-away. Ngayon ay sumang-ayon siya at sinusubukan ding itago ang kanyang pagkakakilanlan na nagsasabing hindi siya ang santo, ngunit malinaw na nakita siya ng dragon, at hiniling sa kanya na sabihin sa santo na ibalik ang barrier. Dinala ng santo ang dragon sa kanyang hotel, at hiniling sa kanya na umalis sa lungsod ng maaga sa umaga, ngunit nais niyang manatili sa lungsod ng ilang araw. Binuksan niya ang kanyang silid at nakita si Lindsay na may seryosong mukha, sinusubukang maging pasyente na sinabi sa kanya ng dragon. Matutulog na silang dalawa ngayon kaya sa sahig na lang siya natulog, hindi kasi bagay sa kanya ang kama ng tao, pero nakitulog rin si Lindsay sa kanya. Sa gabi, isang makantab na nakabaluti na dragon ang nakikita sa kalangitan sa itaas ng hadlang, na nagpaplanong salakayin ang lungsod bukas sa pamamagitan ng pagsira sa hadlang kasama ang kanyang malamultong kaibigan. Kalaunan sa umaga binisita sila ng santo bilang isang service girl at pumasok sa kanilang silid. Hinampas siya ni Lindsay sa sahig at tumalsik ang ilan sa kanyang tubig, pagkatapos ay bumangon siya at sinabing maganda ang panahon ngayon, kaya dapat silang umalis anumang oras ngayon. Pagkatapos ay ipinakita niya ang pagkain na ibinigay sa kanila, na mga tirang gulay ng mga bata mula sa basura. Ngayon ay nagalit si Lindsay at muli siyang hinampas sa tray ng pagkain at nazayang ang lahat ng pagkain. Tumakas ang santo, ngunit ngayon ay galit ang dragon kay Lindsay dahil sa pag-aaksaya ng pagkain, kaya sinubukan niyang disiplinahin ito na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan ng walang dahilan. Siya ay naguutos na gumamit lamang ng kapangyarihan kapag siya ay naguutos o sa pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos ay iminungkahi ng dragon kay Lindsay na makipaglaro sa mga bata sa lungsod, una niyang itinanggi ngunit kalaunan ay pumayag na makipaglaro sa kanila. Pagkatapos ay lumabas ang dragon upang makipag-usap sa santo at alisin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit nang lumabas siya ng kanyang silid, nagsimula siyang malunod sa tubig sa labas ng kanyang silid. Nalunod siya sa loob kung saan dinala siya ng santo sa tubig ng malalim, para mapatay siya nito at isuko rin ang sarili niyang buhay habang ginagawa iyon. Samantala, nahanap ni Lindsay ang iba pang mga bata, nagpa siya silang lahat na hanapin ang dragon, na nakikipaglaro sa mga bata. Biglang inatake ng armored dragon ang lungsod. Ngayon ay iniisip ni Lindsay na ang dragon ang nakikipaglaro sa mga bata, kaya tinawag niya ito upang makipaglaro sa kanya. Sa isang tabi ang dragon ay nasa malalim na tubig kasama ang santo, kung saan hindi man lang siya sumuko, dahil hindi siya makapagsalita sa ilalim ng tubig. Sa kabilang banda, walang kamalay-malay na sasali si Lindsay sa pakikipaglaban sa armored dragon. Pagkatapos nito ay nagtapos ang episode. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa anumang buod at i-set ang notification sa lahat para sa higit pang anime recaps.